blood died before me, who caused his pain for me, who him to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? He left his father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. This mercy all immense and free, for oh my God, found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Oh, I have crossed the eternal throne, and paid the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Yes. Burdens on the journey of the narrow road, and those who come before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize,
After all our hopes and dreams have come and gone, and children see through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them through the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that will lead them to believe, and the lights we leave inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave them to believe, and the lights we leave inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. One more. Good Yes. morning, good day kay Rutay. Thank you so much for watching. Hope you're blessed. Okay, one more song. Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had some hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Times you play and I can see that they cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had my gains and losses, and I've known more joy than hurt. As your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. God has been my Father, my Savior and my friend. His love was my beginning, and His love will be my end. I can spend forever trying to tell you everything He is. But the best way I
can say it is this: God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, through it all, through it all, God's been good. Yes, indeed. Yeah, it's so good. Let's pray po, Ama. Maraming salamat muli sa blessing, sa biyaya ng buhay na patuloy nagkakalob sa amin. Help us to understand Thy words and continue to reveal Thyself to us, Panginoon, through the teaching, through the learning na aming matatanggap mula sa salita. We thank you, God. Bless all the people na kasama namin sa araw rito. In Jesus Christ, our Savior. Amen. Alright, good morning po kay Rutay, kay Ma'am Vivian David. Thank you so much for watching. Lilipat po tayo sa isang sandali lang. At lilipat po tayo doon sa isang aking hinandang. Sana hindi mawala. Yan. Yung ating notes po. Yan. Naki-resume natin. Yun. Alright. So, ang ating topic po, mga friends. Again, as we grow po sa learning, alam niyo, we came to be true to ourselves na we still learning. Ako po, I'm still learning. I don't profess perfection. I'm still learning. Supposed to be, dapat ganun po tayo lahat. At patuloy na mag-aral because the blessing, the grace, and the will of God is for us to continue knowing Him. Imagine po, if you are settled with God, that there is God that that bless us all, that sustain our life in this world. Di ba, blessing po na makilala mo siya. And with the greatness po, the vastness po ng eternity ng Diyos, talagang napakahirap pong maunawa ng mga bagay niya. And yet, ang Panginoon po ay patuloy na nagre-reveal po as we have learned from the Lord Jesus Christ sa kanyang pronouncement among the apostles before the ascension in heaven. Sinabi niya that there will come a time that He will stop from speaking in parables, that He will speak plainly, and He will reveal Himself to each, not by group, but by individual people na merong desire talagang makilala, maunawa, at pasalamatan po yung Diyos na ating kinikilala, at nakikilala po natin ang Diyos na yan mula sa Biblia, mga friends. So again, if we are continuously seeking the Lord, makita po natin yan. So, ang topic po natin ngayon is the manner that we have little by little po ay learning how to read and study the Bible. Yan po yan. In such cases po, palagi naman nating dinidetalye at ating pong iginigiit na when you read any literature, you have to observe po palagi yung manner of language na ginamit sa literature na binabasa natin. And the blessing po sa ating mga panahon, mga friends, is that yung buong record ng lahat ng kailangang malaman ng tao ay naisulat po. Right? From the Old Testament writings wherein we believe yung Genesis
to the Exodus number, Deuteronomy po was written during the time of Moses while in the wilderness until they entered po yung promised land. They have all the Pentateuch, the 5 books of Moses. And as it continued to po unfold yung pong history nila with all God's dealing po with that nation, it became a kingdom until its division, until its fall by 722 BC until 586 BC. And from there po makita natin history. The raising up of the Gentile powers ay nangyari po in reference po sa nation Israel. Right. So in that sense, whenever po binabasa ang Old Testament writings and including the New Testament writings with regard po sa connection po ng New Testament sa Old Testament, makikita po natin very clear na ang New Testament po is connected with the Old Testament. That is why hindi mo maintindihan ang New Testament unless you study, read, and analyze po yung Old Testament writings. Dahil ang New Testament po hindi na lang lumabas na lang basaya. And just like the Jewish claiming to be Israel today, they are discounting po yung New Testament. Nakafocus lang po sila sa Old Testament. Wherein baligtad po ngayon, maraming Christians po, hindi nila pinapansin ng Old Testament, nakafocus lang sa New Testament. And that's a big error, pareho po extreme. If you're a Jew, you claiming to be a Jew, at nakafocus ka lang sa Old Testament, you can never find yung fulfillment of everything that was prophesied sa Old Testament. If you're a nominal Christian or traditional Christian, nakafocus ka lang sa New Testament, and you deny po or you ignore po to study yung Old Testament, again, you can never understand po yung New Testament. Kaya meron po tayong mga futuristic leanings, yung mga dispensational ideas na we found out that it's very wrong since we have spent so much years po sa believing ng dispensational system at ng futurism. But now, as the Lord po reveal Himself, as the Lord continue to teach us, continue to provide po yung kanya eternal things. Good morning kay Pastor Boyet. Thank you so much for watching po. Ay little by little, kamukha ng sinasabi ko, we were able to grasp po talaga ano ba ang message ng Bible sa atin. And we have now established na ang Bible po was primary written to the primary audience which were the Old Covenant nation Israel, its beginning, its history, its end, and the coming of the new covenant Israel of God. Right? Yan po yung buod po ng laman ng Bible natin. That's why it's very important to analyze palagi whenever we are reading po passages sa Bible is observe palagi sino yung speaker, sino yung writer, right? Second one, inuulit ko po ito for the sake po ng ma-emphasize natin yung manner of reading natin at yung basis natin for getting the interpretation ng scriptures is by observing who is the speaker. Secondly, sino yung kinakausap, and that's very, very important po yan. Sino ang kausap ng nababasa natin sa Bible. Yan po yan. And by that, of course, you will observe yung mga first person pronoun, the second person pronoun, the third person pronoun. Ano po yun eh? Basic lang po naman ng English grammar, kahit yung elementary, alam yan. And thirdly, anong pinag-uusapan? Yan po mahalaga na yan. Kaya maraming kumakalat po na false teaching, maraming kumakalat na false interpretation because hindi ino-observe yon. Primarily, yung audience hindi nila tinitingnan. Ang daming turo po na wala sa Bible talaga sa ating time. Kamukha po ng yung number one po, yung hell. The word hell po is an English word translated out of 3 different Greek word. Yung
yung pong Gehenna, sa lahat po ng Bible natin, yung Gehenna lang po, yung translated na hell na connected sa fire. Wala nang iba. Yung Hades po is palagi nakakonect po yun sa libingan, sa grave. Yung Tartarus po, minsan lang ginamit yun, but it was given in a figurative sense. Kinapakita yung kalagayan po ng mga false prophet, false teachers as they are in darkness and malayo po sa, wala po talagang connection sa Diyos. Now, with that regard, so, when you talk of the word hell, you have to read po yung passages, sino ang nagsasalita, at sino kinakausap with regard doon sa hell na connection sa fire. Huwag po kayong basta hawak sa bilik na pag nabasang hell, yun na agad yung fire. No. There's no such thing like that. Basahin nyo po maigi, mga friends. So, pag binasa nyo maigi po, alam nyo ba, 12 times lang mababasa po sa New Testament yon. 11 times spoken by the Lord Jesus Christ at yun po'y address doon sa first century Jewish people na ang dahilan kung bakit binabanggit yun because they are familiar doon sa word hell as Gehenna. It's a place outside of Jerusalem. And with their experience, kanilang historical experience of the prophecy ng Jeremiah 7 and Jeremiah 19, ay pinakita, ginamit po yung place as an illustration, as a picture of what's going to happen sa Jerusalem because of their idolatry. When the Lord Jesus Christ quoted po sa Matthew 23:33 yung hell na tinutukoy at inaddress po yon para sa inyong context. Ang kausap po doon na magdadanas po ng hellfire rin ay walang iba kundi pumatay sa mga propeta, pumatay sa mga believers at pumatay sa ating Panginoon Kristo at wala po isa doon na tayo'y kasama doon. Basahin nyo. At ang reference po sa Matthew 23 ng hell na tinutukoy is the destruction of Jerusalem. Yun po yun eh. Kaya pag ginamit mo yung Luke 16 and then you read it in a literal sense, mali na po kasi number one, hindi ikaw ang kausap doon. Ang kausap ng Panginoon doon sa kanyang messianic ministry before the cross is none other than the lost sheep of the house of Israel. At sa Luke 16, makita nyo, ang ina-address po doon ng sinabi, those who have Moses and the prophets. Maliwanag po yun. Being Gentile, we don't have Moses, we don't have the writing of the prophets, we are not under the Mosaic covenant, tandaan nyo. So, it's wrong to insert yourself do sa hellish wordings na hindi inuunawa na maraming preacher at teacher. Sa tinanggap na lang yun is, and the good news po sa atin, na namulat din tayo doon, hindi tayo nag-stop. We continue to seek and study and we found out that the hellish doctrine of the eternal conscious torment is totally false and it's a pagan idea. It's a pagan philosophy. Kaya I challenge you, my friend. Pag ininsist yung hell, it's a place of torment for souls that are not dying and yet they are being punished. My question is, saan kukuha ng immortality at eternal life yung mga nasa hell na tinutukoy? Ang sabi ng 1 Timothy 6 verse 15 and 16, isa lang ang mayroong immortality. And that's the Lord Jesus Christ. So how can there be an immortal soul na ipoprove mo? Ang lalabas po, pag naghanap ka ng immortality of the soul, turo yun, Nino. I-google mo. I-type mo immortality of the soul, hindi galing sa Bible yon. Galing kay Plato. Good morning kay Hanya Pineda at kay Lee J. Garcia. Thank you so much for watching. Now, ang topic po natin is, you will find sa Hosea 11:1 that if you're reading po Hosea, if you're in the time of the Old Testament people, mahirap pong ma-appreciate yung Hosea 11:1 because hindi mo makikita na Hosea 11:1 at that time ay in-apply po as a prophecy to the coming of the Lord Jesus Christ. Pag binasa niyo po yung Hosea 11:1, anong sinasabi doon? Ang sabi doon, when Israel was a child, right? When Israel as a child, I love him and called my son out of Egypt. Pag binasa niyo po yan. So,
in plain reading at kung ikaw ay magliliteralize lang, alright? Isa lang ang alam mo, yung Israel na galing sa Egypt sa panahon ni Moses. Tama? Yun lang yun. But, the mystery thing is this. Nang sinabi ni Matthew, during the time wherein pinanganak ang Panginoon Kristo sa Bethlehem, alright? Tapos, at hinanap ni Herod kasi hindi siya binalikan ng mga wise men, alright? At hinanap niya yung pinanganak. And then, because it's a threat, alright? Alam niyo ba, hinanap nila sa scriptures at nakita yung prophecy, it's in Bethlehem, sa Micah 5:2. And again, when we deeply study it, you will see how the prophecy noong katuparan ng kapanganakan ng Kristo mangyayari sa Bethlehem, God used an emperor, a pagan emperor who doesn't believe Christ. Imagine, hindi alam, ginamit siya ng Panginoon, that's Emperor Augustus, ginamit siya para yung Kristo ipanganak doon sa Bethlehem. Anong ginawa? Gumawa siya ng decree, gumawa ng batas para mapwersa si Joseph at lahat ng Hudyo, bumalik kung sa sila pinanganak. Walang magagawa si Joseph at si Mary kasi pinanganak sila, taga Bethlehem sila. So kahit hagampanan yan at malapit na mga anak, and it's a great timing, umuwi sila ng Bethlehem. At kaya pinanganak ang Kristo dahil sa order ni Emperor Augustus. Come on people, nasa Luke chapter 2 yan, verse 1 pababa. Kaya, ako'y natatawa sa mga friends nating dispensationalists na ang sabi ba naman, hindi raw kailangan ng history. Kaya nga, masasabi ko tuloy na kabobohan yon. Sorry sa term, kasi pag hindi mo inaral ang history, mananatili kang ignorante sa naganap sa paligid mo and you cannot appreciate the power of God. Kaya I still believe po, God is working, God is answering all prayers if you have the right heart and mind, that God can move this government that exists to fulfill yung kalooban niya sa iyo as a believer. I've experienced that. Hindi ko lang po isi-share pa sa inyo ito ngayon. Pag natapos ko na po yun, I will declare that God really answered my personal prayer ko po yon, and God moved po sa government. Hindi ko muna sasabihin, pag natapos ko po yan, doon ko isi-share sa inyo. Anyway, so this prophecy of Israel, a child, and then identified as his son, ang sabi that came out of Egypt. Sa pagbabasa po niyan, at magliliteral understanding ka lang, ang unawa mo lang talaga dyan, yung Old Covenant Israel historically lumabas sa Egypt. Right? Pero, when you read yung Matthew chapter 2, during the time of the birth of Christ at pinaghahanap ni Herod, at kaya nga po lahat ng 2 years old na bata, kasi at that time po, child ng Kristo, hindi na baby. Nung binisita po ng mga wise men, hindi na baby yung nakita, bata na. Kaya ang hinahanap ni Herod ay 2 years old pababa. So lahat ng 2 years old na mauhuli ni Herod doon sa Bethlehem, pinapatay niya. That is why an angel instructed Mary and Joseph na dalhin si Jesus Christ sa Egypt para hindi mangyari yung gustong patayin ni Herod si Jesus Christ. Right? And after the death of Herod, binigyan uli na instruction si Mary and Joseph na lumabas na sa Egypt. So yan po yung context ng Matthew 2:15 wherein ang sabi ni Matthew, babasahin natin sa Matthew 2:15, and there was there until the death of Herod that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Yan po. So meaning, when Hosea prophesied sa chapter 11 verse 1, walang nakakaunawa nun among them. Even the prophet, hindi niya, bagamat same nag-reveal, pero hindi niya rin naintindihan niya. Yun ang sinabi ni Peter.
That is why, when the event po, when the prophecy po was fulfilled, yan. At ito'y inacknowledge at inapply mismo ni Matthew. That's by inspiration. How did Matthew realize that? That's the work of God. That is God giving the wisdom to Matthew para sabi, ito yung fulfillment ng prophecy sa Hosea 11:1. Now, let us understand this. How can you now interpret na yung Hosea 11:1 as if a reference sa nation, pero pagdating sa Matthew 2:15, it was now applied as fulfillment kay Jesus Christ? How can that be? Na yan. Remember po, the manner of si Hosea po was a prophet of God by 8th century BC. By 800 BC po, remember, when he prophesied these things, it only takes, mamaya pakita ko sa inyo. So, by 800 BC, this Hosea po prophesied of these things, alright? And he was giving a direct revelation from God, addressing po yung Old Covenant Israel at the time that was already divided, right? At wina-warningin sila of what's going to happen to them. Now, so in that sense, kaya nga po, when we read po yung Bible natin, clearly given po sa Old Testament yung manner ng language. And this is very important to understand and analyze na yung binabasa mo ba ay metaphoric or symbol o ito ay literal or plain language. Pag binasa po natin Hebrews 11:1 at inapply lang po natin yung literal plain understanding, hindi mo makikita talaga yung prophecy within that passage. At malilimit ka sa unawa. And as the New Testament po was written, and these things po was revealed by God to the Apostle Matthew, imagine, for ages, ang sabi nga ni Paul, yung truth na nakatago sa prophecy ng Hosea 11:1, doon lang sa time ng fulfillment ni Christ dumating by 800 BC, until the coming of Christ by 3 AD, 3 AD I could say yes. By 3 AD, doon pa lang nakita yung fulfillment, almost 1,000 years. Just imagine. So, by reading po yung passages ng Old Testament, hindi mo pwedeng kunin ang sinabi na instruction ng Diyos kay Hosea, how he gave such words. Ano sabi niya sa Hosea 12:10 po? Ito, sabi niya. In Hosea 12:10, ang sabi ng Panginoon, ito na lang sa Bible, baka mawala. The manner po ng language, ng revelation ng Diyos, doon sa Old Testament, especially po sa mga prophecies, ang sabi niya sa 12:10, I have also spoken by the prophets. How? And I have multiplied visions and used similitudes by the ministry of the prophets. You see, visions and similitudes are metaphoric language using symbols and signs. Allegorical ang tawag po doon, in other words. So therefore, today, when you read Hosea 11:1, hindi mo pwede pong i-deny that it was given in a metaphorical language. Na yung sinasabing Israel po sa Hosea 11:1 na tinawag na child, and this child po went out of Egypt, is not a reference to the Old Covenant Israel, the physical Israel, but to the Lord Jesus Christ Himself, as acknowledged po ni Matthew sa 2:15. Therefore, when you read po passages that was given in prophetical language, hindi mo pwede illiteral yan. You should take the understanding po
do sa time ng fulfillment ng prophecy na yan. And most of the time, you use common sense. Di ba? Pag binasa mo sa 11:1, tinawag na child that went out of Egypt, mag-iisip ka. It was personified, tinawag him, a child. And if you know enough of the Bible in the New Testament, meron ka dalawang choices. Is it, yun pong Old Covenant nation Israel, or as Matthew have said, it is a reference to the Lord Jesus Christ. Now, understanding po how Matthew wrote these things, how God provided the language, the understanding, the application po ng prophecy na yan ni Hosea sa ating Panginoon Kristo. Now, it will open a lot of things. but to have that understanding, makita natin, you will again think about, yung bang Kristo ay isang nation in a literal sense? Or He is a person that God manifests in the flesh? Alright? In a plain reading and analyzing, para mahirap maintindihan na si Kristo ay isang nation. Di ba? A nation is composed of people. Tama? A nation is composed of many people dwelling in one community, in one territory. Tama? So how can that be na yung Israel ay in-apply kay Jesus Christ at sinabing lumabas sa Egypt? Now, there it goes. It shows something po. If we have enough understanding po ng Bible natin, how the nation Israel po was formed, how the nation Israel po was born, di ba? We can see that. Again, we have seen po from Deuteronomy 4:34 na yung Israel po was formed inside Egypt. Background, si Joseph napunta sa Egypt, which is the perfect picture of the Lord Jesus Christ. And then, sumunod sa kanya yung kanyang family, which were yung kanyang brothers at yung father si Jacob, and that comprised po yung 12 sons. At dumami ng dumami, they were given a place doon which is called yung Goshen, because of the goodness ng Pharaoh, dahil sa favor na ginawa ni Joseph sa Egypt. But later on, dumadami sila, dumating yung Pharaoh na hindi nakilala si Joseph. What happened? Ang tingin sa kanila ay threat na, so lahat ng pinapanganak na lalaki, pinapatay, etc. That's why, prominently, lumabas po si Moses as the one that was, ibig sabihin, Moses, the one that drawn out of water ang pangalan niya. Many times, Panginoon, many times mga kapatid sa Bible, yung names po were used to emphasize a message. Whenever nandun yung pangalan, may message. Kaya pag sinabing Moses, ibig sabihin, drawn out of water, babalik ka po sa time na kung saan siya ay nakuha ng anak ng Pero at siya po inadapt as Pharaoh's family. Kaya nga lumaki si Moses po sa culture, sa education po ng Egyptians. Right? So, from there, doon po mangyayari na dumami until God called Moses to lead them out of Egypt. Thus, nagkaroon po ng Passover, yung pagpupunos po ng dugo, shedding, the killing of the lamb, the sacrifice of the lamb, at yung dugo inilalagay sa mga doorpost ng lahat ng believers. At pag hindi ka naglagay ng dugo, yung angel of death ay dadaan at papatay lahat ng panganay. Pero pag may dugo nung lamb ay ipapass over, lalagpasan. Yun po yung picture nun. And then, when they came out of Egypt, dumaan sila sa Red Sea at nabiyak nga po yung Red Sea at yung po yung water doon. Yung blood at saka water na tinutukoy, which is very important element do sa birth, makita natin yan, alam na mga nanay yan, ay doon po ipinanganak ang nation Israel. Kaya tinawag siyang my firstborn son, my child ang sabi niya. Sa Exodus 4:22, tinawag siyang my firstborn. Now, again,
And they traveled for, di ba, when they went out of Egypt, they were given po at the time a time to speak with God sa Mount Sinai, and then they receive po yung covenant. And covenant is an act of marriage, tandaan natin. There were two events po sa nation Israel, yung birth ng Israel, right, as a child. But later on, as a child, lumaki na yan, naging dalaga na siya, at sabi sa Ezekiel 16, it's a time of love, at sila po ay naging, naging husband and wife. When God proposes, Exodus 19:32, ay kanyang binanggit lahat po ng condition ng blessing na inoffer sa kanila if they will take it. And thus, when they say yes 3 times, they were put under the covenant of God, which is a picture po ng garment, right? Anong covering ng skirt na tinutukoy ng robe, right? Because out of God's covenant, anyone that is out of God's covenant is naked, right? And that's a picture of, departed from God. But when they took the covenant of God and believed God in His words, they were put under the covenant. Thus, sila po ay tinawag na wife of the husband. That is why, yung offer po ng covenant, good morning po kay Serol, Sister Mila yan, good morning sa iyo, ay God proposes, and everyone, and the nation Israel believe what God said, thus they entered into covenant, para din pong ikinakasal yan. Kaya nga, it's a good thing po pag may ikakasal, it's a picture of God proposing to a person. And when that person believe, they will be under the covenant and they will be under the marriage. Right? Kaya nga po, it's a great understanding po ng salvation. That the offer of salvation po was given by the Lord Jesus Christ sa cross when He perfected that once for all sacrifice, and that's the gospel of Christ. And it was being spoken and preached that everyone who believed the gospel of Christ will be in Christ. Yun po yung covenant ng Diyos. If you believe the promise of God, if you believe the good work of Christ, then you will be in Christ and that you will be in covenant. Pag sinabi in Christ, you are now in covenant with God. And that's the manner po na pinapakita. You are now married to the Lord Jesus Christ. Just like nga po sa mga ikinakasal at nagsasama, the moment you agree to be married to your husband or to your wife, nagkakaroon na po ng adjustment sa iyong sarili yan. You are now considering now the authority of your husband, right? The same thing po, ang church, i-recognize the authority of the husband, which is Christ, the head of the body. Yan po yung makita nating teaching between the husband and wife sa Ephesians 5. At in-apply po yan kay Adam at Eve sa last part ng Ephesians 5. Therefore, this nation Israel, when they agree to that covenant, they were not under the headship of God, being God as the husband, and they should be the body, the wife. The problem is this. Their history happened, all the blessings ay conditional upon bringing them when they agree to be the wife. God prepared a house, right? And then after 40 years, imagine their probation period, they were now taken to the house of God, which is the promised land, right? In Joshua 21:43 hanggang 45, sinabi ni Joshua when they entered the land, eto rito, we now receive all the blessings, we now enjoyed all the promise of God, and etc. etc. Walang pangako ang sabi ni Joshua na hindi tinupad at kanilang na-experience. So what happened? When, as the time passes by, the condition po must be met. The first thing that they did is they became idolatrous. Yeah.
they start to entertain other husbands, which are idols. And not only that, dinala nila yung husbands, yung idol sila, inside the house of God, which is the promised land. That's abomination. Good morning kay Irene Lindo Basa. Thank you for watching. Diba? So, this is what people don't understand talaga. God is not that sort of parang pinaparusahan sila dahil galit siya. No. You take the understanding that if you're a husband and you have a wife na maraming inaasawa at dinadala yung inaasawa sa bahay mo, what do you feel? Will you be, tatawa ka lang ba? Wala ka bang gagawin? Sa batas nga, pwedeng patayin pareho yun. At pag pinatay mo, pwedeng hindi ka makulong, destierro lang for a specific distance, hindi ka pwedeng pumunta sa lugar na yun. That's an accepted fact po ng buong mundo. So, yun po yung case nila. So, what happened? At the time po ng idolatry and the nation po was divided, tandaan natin, when God put them in the land, walang pwedeng tumalong ibang bansa sa kanila because there were no other superpower at the time except that nation Israel under the rule of Solomon. But, when they started to offer children, sinusunog ng buhay, bata't lalaki doon sa Gehenna or Valley of Hinnom sa labas ng Jerusalem na translate nga po na hellfire o hell, Gehenna, that's the time. In the time of Solomon, na-divide na po yung kingdom. And when that happened po, that's the time pinapakita na unti-unti that kingdom is no more a powerful, superpower kingdom, but it started to break within. Kasi po from outside, walang pwedeng tumalo sa kanila during those days. But when God moved and started to alisin ang power sa kanila, nag-umpisa po sa loob mismo, nagkagulo na. And that weakens that nation. Kaya, nagbigay po ng prophecy itong Hosea. For us to understand yung Hosea 11:1, ito po yung simple background. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang doktrina out of one passage sa Bible. Kaya yung ibang mga friends natin na pagka nagtatanong at sinasagot ka, iba na inip. Yung iba gusto sagot, yes or no lang. Ano yun? Huwag po kayo masanay sa ganon. Yung sagot po, hanapan nyo ng paliwanag para maging maliwanag po yung sagot kung tutumpak nga po yun sa kabuuan po ng explanation mismo ng Bible. Huwag kang magre-remain sa isang verse na ang magpapaliwanag lang yung wisdom ng tao. Diyan po maraming nabubulag at naloloko mga friends. Good morning pa kay Ma'am Leonora Magpantay Manso. Thank you for watching. Now, so, tingnan niyo po, kaya nga po yung nga pong dispensational system at futurism na until today, iniisip pa yung Old Covenant Israel at ina-apply niya sa fake Israel ng 1948, talaga po malaking pagkakamali. With that one error po, anong kapalit? Ang kapalit po niyan ay kaguluhan ng isip, paniniwalang hindi dapat paniwalaan sa ating time, and the worst case is you are denying yung lahat ng pronouncement ng Biblia, ng Panginoon, ng propeta at ng mga apostol at ng mga mananampalataya. Like the promise of coming of Christ. Until today, hindi pa raw dumating ang Kristo. Yung pangako ng Kristo, hinihintay pa nila hanggang ngayon. Wow! Samantalang yung pangako po ng Kristo, hindi naman binigay sa atin. Ang pinangakuan niya, hindi tayo. Ang pinangakuan niya, yung kausap niya. Saka nakakitang pinangakuan niya, hindi niya tinupad sa kanila. At ngayon, hindi pa tinutupad. Kaya, yung mga atheists, tinatawanan po yung mga Kristiyano. Kaya hindi totoo yung Biblia. Kaya mali pinapaniwalaan nyo. Kasi hanggang hindi pa dumating, hinihintay ninyong nakasulat na nangakong babalik. Hindi pa bumabalik. That's wrong. Kung kanino pinangako at kung kailan pinangako na mangyayari ang pinangako ng Diyos, natupad pong lahat. Now, so, this one po tinan nyo. Again, the manner of every prophecy in the Bible requires a deeper analysis at saka, as 1 Corinthians 2:13 said,
comparing scriptures for us to get the mindset po ng mga characters within the Bible itself, not us. Ang mga futurists po, naghahanap lang ng balita sa news kung ano yung nangyayaring current events, doon sila nag-i-interpret. Ano ba yan? Ang Bible nyo ba current events? Nung ako'y bago-bago sa pananampalataya, ang sabi, pag naitayo raw ang United Nations, alright? Pag nabuo na daw yung European Union, nangyari na lahat. Wala na nagkukot nun. Hindi pa rin dumadating yung Kristo na sinasabi nila. You know why? Kaya nga, sabi nga sa inyo, research nyo i-google nyo, tingnan nyo, list of second coming prediction, lalabas po, mula 300 AD may humuhula na. At pag binasa nyo po, matatawa ka na lang kung paano nilang niloloko yung mga hindi dapat na isipin at gawin, ginagawa nila just to justify yung kanilang kasinungalingan at kaignorantihan sa scriptures. Diba? Ang dami nang nanguhulang dadating ang Kristo, malapit yung rapture, iba namatay na, hindi pa nangyayari Why? Kasi naganap na pong lahat yan. As the Lord promised to the first century audience, the apostles, the believers, nakausap niya. Now, ito po ang sabi ni Hosea. At let us analyze yung pong kanyang manner of writing in reference sa prophecy of number 1, ang sabi sa losing ng kingdom ng Israel. Ano sabi niya? Hosea 1:4, tingnan niyo po. And the Lord said unto him, call his name Jezreel for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel. You will see po, the manner of the Bible's quoting names, quoting places. Very obvious, yung kausap po niya ng mga Hudyo, maiintindihan nila. Why? Kasi that is their history. Right? That is their experience as a nation. Ano ba yung Jezreel? Jezreel is a place. Alright? Sino ba si Jehu? Si Jehu po was the anointed king supposed to be that time ng judgment ng Diyos against Jezreel at kay Ahab. At ang sabi nga ay talagang magkaroon ng bloodshed. Kaya lang itong si Jehu ay naging excess po yung kanyang ginawang pagsis ng kingdom because imagine, more than 70 person pinugutan ng ulo at iniligi para sa mga bag at dinisplay niya. And God hates that. Alright? So what happened? Ang sabi, he will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu. And this is in reference na po dito sa apostate, idolatrous Israel nito. Ang sabi, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel. If this was prophesied by Hosea, and at the time po, what happened? Yun pong house of Israel is none other than the 10 tribes na nando sa Samaria. And they were po, they were literally taken out of the land by the judgment of God. God raised up po yung Assyrian Empire and invaded po yung Samaria. At yung 10 tribes, kinalat po yan sa iba't ibang bansa. So wala na sila sa Samaria. Wala na sila sa Promised Land. Alright? So the next thing, pag sumunod po Hosea 1 po, susunod dito sa Hosea 1:6. Alright? Ang kasunod po ng prophecy niyan sa Hosea 1:6, the daughter of Hosea and Gomer, whose name means not love nor mercy. Ano yun? Yung tinawag po na, and she conceived again, and bare a daughter, and God said unto him, call her name Lo-Ruhama. Yan. Pag nabasa po yung Lo-Ruhama, sinabi naman ang ibig sabihin doon, call her name Lo-Ruhama, for I will no more have mercy upon the house of Israel, but I will utterly take them away. Yan. Anong nangyari dyan? This nation,
ay sabi, the house itself, the nation itself, will utterly what? Be taken away. Kailan nangyari yan? This event po happened during the invasion po ng Babylonian Empire doon sa Jerusalem by 586 BC, when this Judah and Benjamites po sumunod sa pattern po ng 10 tribes na naging idolatrous din. They serve and communicate with idols. Yan po yung nangyari dyan. At yung sinabi pong, I will no more have mercy upon those Israel, in-apply din po yun ng 7th AD with the destruction of Jerusalem. Sa Isaiah 27, makita nyo po, ang sabi diyan, when the bows thereof are withered, they shall be broken off, the women come and set them on fire. For it is a people of no understanding. Ito po yung aking tinuro last time, those who do not understand the Lord Jesus Christ and His teaching are wicked people. Those who understand the believer at the time are those people who serve, obey, and worship the Lord Jesus Christ. Sabi niya, therefore, He that made them, that's God, will not have mercy on them, and He that formed them will shew them no favor. Applied po yan sa Old Covenant apostate Israel as prophesied by Hosea. Again, pag binasa niyo po yung wordings, hindi literal yan. It was given in form of signs and symbols. Right? Kaya, that's the second one until the time po na talaga mawala na sila. The third one is Hosea 1:9. Tinawag naman siyang Then said God, call his name Lo-Ami, for ye are not my people, I will not be your God. Yan po. Katapos-tapusan po nitong Old Covenant Israel na sinabing Lo-Ami. Ang isipin, pag sinabing Lo-Ami, kaya nga po when you read po yung passages sa English, merong tinawag na context clues. Yung words na hindi mo maintindihan, ini-explain po niya sa sentence. Kaya sinabing Lo-Ami, anong ibig sabihin? For ye are not my people, and I will not be your God. So there is a time period wherein the prophecy of Hosea was given na una, nawala na yung kingdom, nawala yung 10 tribes, wala na, lost ang kingdom. Secondly, yung house mismo ay taken out of the land, the house of Israel with Judah and Benjamin, that was taken out by 586 BC. And the third one, itong Lo-Ami ang sabi, na sinabing, you're not my people and I will not be your God. Kailan yan? Kailan sila tinawag na hindi na sila people of God at hindi na yung Diyos ang Diyos nila? Ito po, Romans 9:25. Ayan o. Paul quoted, kaya yung mga friends nating dispensationalists na nagsasabing yung revelation kay Paul ay nawala sa Old Testament, that you're wrong. Maling-mali kayo dyan. That's your own interpretation and it will not stand. Sabi ko nga po, mag-symposium tayo eh. Yung iba, nayayabangan, nag-ahamon ng symposium. Hindi po kayabangan yun. I would like to exalt the truth at ipakita na malaking error po yung itinuturo niya ngayon. And that is for your own good and the people who are listening to you. Huwag kayong mayabangan. Yung nagsasabing mayabang yan, yung mga ayaw pahalata na sila mismo hindi nila alam ang tinuturo nila. Secondly, talagang takot humarap kasi wala namang ituturo, nangungopya lang kasi. Hindi po kayabangan yun. I am boldly saying this because I know for a fact, yung tinuturo nila, na mali na po yan. Kumbaga sa pagkain, panis na yan. Di naman pinapakain kayo ng panis. At kayo naman kinakain nyo yung panis. Ano ba yan? Wake up, my friends. Huwag kayong mayabangan. This is me speaking boldly in confidence and would like to exalt the truth of God. Ito makipinaperwisyo. Gusto ko in-encourage ko lang kayong mag-aral. Open up your mind prayerfully and ask God for revelation. That is, kung interesado ka. That is, kung totoo naghahanap ka, o baka naman religion lang hanap mo, gusto masaya lang, that's your problem. But not mine. Until you profess, you believe the Bible, I will exalt the authority.
Pag mali ka according to the Bible. Ang authority natin, Bible. So, nakailalim tayong lahat dito. Kung ayaw mo, ay hindi ka Kristiyano. You're not a true believer. You're a hypocrite. Ganun lang. Yun po yung plain sense. You say you're a Bible believer, let's study the Bible. You say you're in Christ, pareho tayong in Christ. What's the problem? That's your problem. Then Romans 9:25, ito sabi ni Pablo. Quoted by Paul sa Romans 9, wherein he was speaking of all Israel is not Israel and only the remnant will be saved. Again, a blow po again sa dispensational system. Ayun po, Romans 9:25, as he said also in OC, that's in Hosea, quoting na po yung prophecy ni Hosea, at ito na yung fulfillment, yung Lo-Emi. I will call them my people, which were not my people, and her beloved, which was not beloved. Alright, ito si Paul, kinukot si Hosea, yung application, fulfillment ng prophecy that the time, yung old covenant nation, Israel, is no longer the people of God at that time. They're not anymore the beloved of God. Yung dating hindi people ng Diyos at hindi beloved ng God, and those who are Gentiles, classified as Gentiles, sila na ngayon. Kaya ang sabi sa 26, and it shall come to pass that in the place where it was said unto them, ye are not my people, that's in Israel, there shall they be called the children of the living God. Yun, ito yung prophecy ni Hosea, giving them the heads up, na yung dating people of God under the old covenant, hindi na sila ngayon. Ang people of God ay ito nang nasa new covenant. O tuloy natin sa 27. Totoo ba yun? Eto, sabi sa 27, if you believe Paul, Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, ilan masisave? A remnant shall be saved. Mga friends, during the Acts period, sinabi sa Romans 11, those Jewish apostles, believers, prophets, etc., they comprises po yung remnant that was prophesied that will be saved. Doon pa lang po sa Old Testament, prophesied na po yan na ang remnant lang ang maliligtas. Hindi lahat po ng physical, visible nation Israel, biological, hindi po. Only the remnant within Israel are called to be saved because they were the true Israel of God. Kaya ang sabi sa 1 Peter 2:10, ano sabi dito? Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Bakit po ganun na sinasabi? Meron namang remnant. Ito po yan. Sino itong sinasabing people of God now, na dating hindi people of God? 1 Peter 2:2. As newborn babies, you see, the spiritual birth, yung na-born again, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Right? Ito yung mga pinanganak. They were experienced spiritual birth, therefore, they need to grow. Yan po yan. Okay. Verse 5, sino sila? Ye also, tandaan nyo, pag binamasa nyo po, tingnan nyo mga pronouns. Ye also as lively stones are, present tense, built up in the present tense, a spiritual house, and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices accepted to God by Jesus Christ. The time that it was written by Peter, it's happening. It's in the progressive tense of the sentence na mangyayari during the time of its writing. Right. Verse 6, tuloy natin. Wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Sino yun? When you say chief cornerstone, what does it imply? It implies of what? Building something that must be the cornerstone in every building. At dito,
Sino yung chief cornerstone? Sino yung stone? That's the Lord Jesus Christ. At pag nabasa nyo na po yung application ng fulfillment ng stone, dapat alam mo, yung prophecy ng Daniel chapter 2 is now in operation. I hope you understand yung Daniel 2. The coming of the stone. Right? That break the image of the head of the Babylonian Empire, the Medo-Persian Empire, the Greek Empire, and the feet. That the coming of the stone on the time of the feet, the Roman Empire, he destroyed the whole image by destroying the feet. Yan po Daniel 2. So when this chief cornerstone came, he destroyed that image and erect and built a kingdom and built the temple of God that rules now the world. That's why, verse 7, unto you therefore which believe he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Supposedly yung builders ay yung old covenant nation Israel, but they reject it. Because they did not believe him. And what happened? The same is made the head of the corner. Siya ngayon na nagtayo. Right, so what happened? Low battery po anyway, malapit tayo matapos. The new creation is the people of God. The new man. Ephesians 2:14-16, mga friends. Yan po yan. Kaya, yung Old Covenant Israel is no longer the people of God doon po sa cross. When you read Ephesians 2:14-16, at sinasabi doon, there is now the creation of the new man, wherein the Old Covenant was taken away, kasi yun na naging middle of partition between Jew and Gentile. It was taken away at the cross when the Lord Jesus Christ said, when the Bible said, Christ is the end of the law. At pag binasa mo Ephesians 2:14-16, at the cross, he joined Jew and Gentile ngayon to form a what? A new man. So the people of God is now this new man. Alright, this new man. At makita nyo po, I believe magkaroon tayo ng part 2 nito because again, the error po ng mga futurist dispensationalists nagsasabing yung revelation day kay Pablo ng church, the body of Christ, Jew and Gentile. Wala daw sa Old Testament. Wrong. Nadudun po yun. Makita nyo sa Psalms chapter 102, verse 18. Tingnan nyo. Psalms 102, verse 18. Nadudun po yung prophecy ng body of Christ. Hindi nyo lang naintindihan. Now, so, going back po kay Hosea, I hope you're getting this, mga friends. Yung Lo Ami, when Lo Ami po was taken into account, wala na po yung Old Covenant Israel. Dumating na kasi yung the new man, the new creation, the new people of God, which God loved na dati. Hindi, kasi wala pa. And it's a joining of the Jew and the Gentile into one body. And that was prophesied way back po sa time ni David, mga friends. Now, going back. So, you have to Hosea prophesying these things. Alright, kaya ang sabi ni Hosea, chapter 1, verse 10, there is po yung pronouncement ng condemnation, ng judgment sa Israel, but there is the promise of restoration. Alam niyo, napakaganda. Hanggang dumating pa tayo doon sa Hosea 11:1, doon yung maintindihan. Yung restoration part ang sinasabi ni Hosea that will come with the coming of the Lord Jesus Christ and His body. Hosea chapter 1, binanggit po yan. The restoration period. Hosea 2 verse 9, sabi niya, therefore will I return and take away my corn in the time thereof, and my wine in the season thereof, and will recover my wool and my flax given to cover her nakedness. Again, yung corn, yung wine, yung wool, and flax were given po in a metaphoric language to cover the what? The nakedness. It implies yung righteousness under the covenant of God, that those who will believe Christ will be covered by His new covenant. 11.
I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons, and her Sabbaths, and all her solemn feasts. You see, nawala na yung mga feast days, yung new moons and Sabbaths, wala na lahat yon. Because those were in a literal form, pero pagdating kay Christ, sino yung feast? Sino yung Passover? Lahat ay pointing to the Lord Jesus Christ. Sino yung sun? Sino yung moon? Sino yung light? The Lord Jesus Christ. You see the point? Then, Hosea 2:14, sabi niya, after the judgment, ang sabi, during the judgment, therefore, behold, I will allure her and bring him into the wilderness and speak comfortably unto her. And I will give her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope, and she shall sing there as in the days of her youth, as in the day when she came up out of the land of Egypt. Yun po, this is a reference to the Lord Jesus Christ, but not to the person, but to the believers of Jesus Christ. First, among the remnant, the audience, the Jewish people in the first century, ito po'y fulfilled. And the Egypt na tinutukoy na po dito sa panahon ni Kristo, hindi na yung literal Egypt, but Jerusalem itself. You read po, Romans 11 verse 8, ang Jerusalem, tinawag na po siyang Egypt, spiritually Sodom and Egypt. That's the sense of it po, mga friends. Verse 16, and it shall be at that day, saith the Lord, that thou shalt call me Ishi, and shall call no more Baali. For I will take away the names of Baali out of her mouth, right? And they shall no more be remembered by their name. That's the time when they knew the Lord Jesus Christ. They will put out all idols in their heart. And then look at verse 18. Hosea 2:18. Ito, this is wonderful. And in that day will I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the fowls of heaven, and with the creeping things of the ground, and I will break the bow and the sword, the battle out of the earth, and will make them to lie down safely. Again, when you read po yung 18, yung beasts of the field, yung fowls of heaven, yung creeping things, will you take that in a literal sense or metaphorical? Or symbol of something? Again, mga friends, this was taken po and revealed by God to Peter in Acts chapter 10. That yung beasts of the field, yung fowls of heaven, and creeping things are applied as Gentiles. Oh, come on, people. You read Acts 10. 3 times binaba do sa parang mantel, yung beast, yung fowls, at saka creeping things. Sabi, kainin mo yan. Sabi ni Pino, hindi ko pa kumakain yan, Panginoon. Those unclean things. Ang sabi ng Diyos, kung anong nilinis ko, huwag mo sabing marumi. And he's referring to the Gentiles pag binasa mo yung context. Hindi po tungkol sa pagkain yun. Ababaw naman nun, di ba? It talks about the Gentiles. Gusto nyo makita yung mother of the interpretation ng prophecies na yan, nando sa Genesis 1. When God created man and created these animals, these beasts of the field, these creeping things, nando doon sa Genesis 1, doon sa 7 days creation account, mga friends. Kaya pag binasa mo Hosea 2:18, you should compare scriptures for you to understand. At kailan nangyari ito? Verse 19. Ang ganda pong basahin ng Hosea, mga friends. And I will betroth thee unto me forever. I will betroth thee unto me in the righteousness and in judgment and loving kindness and in mercies. I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord. Kailan nangyari po yung betrothal period? You read po 2 Corinthians 11:3. Ang sabi niya sa body of Christ, I will espouse you to one husband, that I will present as a chaste virgin to Christ in the time of the marriage, ang sabi niya. These are the believers that were joined po in one body as Jew and Gentile. Verse 21. And it shall come to pass in that day, what day? The day of betrothal, the day of the calling of the covenant ng mga Gentiles, right?
I will hear, said the Lord, I will hear the heavens and they shall hear the earth. Again, the heavens and the earth doesn't talk about the material universe. No, the heavens and the earth speaks of the place and people wherein God and man meets. Yan po ang tinutukoy dyan, mga friend. Where is the heaven and the earth today? Kung saan mag-uusap ang Diyos at ang tao. At sa gitna, merong mediator. Sino mediator? The priest. In the Old Covenant, merong specific priest lang, the line of Aaron at the tribe of Levi. Pero pagdating ni Christ, na iba na. The tribe of Judah, and every believer is now a priest. Because every believer is the temple of God. It's a great difference, mga friends. And then verse 22. And the earth shall hear the corn and the wine and the oil, and they shall hear Jezreel. Ano yung Jezreel? It's a time of vengeance. Because yung ginamit kanina ni Jehu, na pintay lahat ng excessive yung mga lahi ni Ahab at ni Jezebel, nagalit ang Diyos, kaya merong vengeance. At in-apply po yun sa kanila. And it was happened po, noong 722 BC, the 10 tribes were taken out of the land by the Assyrian Empire, mga friends. 23. And I will sow her unto me in the earth, that's in the land. And I will have mercy upon her that had not obtained mercy, and I will say to them which were not my people, that us Gentiles, Thou art my people, and they shall say, Thou art my God. Now, this is our time. What land? The land na hinahanap ni Abraham, which is what? Not earthly, kasi kung earthly, dapat hindi na umalis doon. But he continued to travel, to sojourn, seeking for that what? Heavenly country or heavenly dwelling place. Alright. Hosea 3:5. It's 9:35. 5 minutes lang po and then we'll close. Magkaroon po tayo ng part 2. Magandang study po ito kasi babagsak po tayo, dadating po tayo sa 1 Corinthians 15. Ito po kasi ang sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15. By next meeting po yan. Hosea 3:5. Afterward shall the children of Israel return and seek the Lord their God and David their king, and shall fear the Lord and his goodness in the latter days. Ito na po, mga friends, yung first century period, yung David as their king is the Lord Jesus Christ. Yung children of Israel return are the remnant together with the Gentiles in the latter days. There is not a period of time na tinukoy na latter days except the first century period until 70 AD, the last days of the end of the Old Covenant. Then, Hosea 5:5. Look at this. And the pride of Israel that testify to his face. Therefore, shall Israel and Ephraim fall in their iniquity, Judah also shall fall with the fall of the nation. 15. That's why Hosea was preaching that they should return unless they still have the chance to return. Kasi at that time, hindi pa nangyari lahat yan. Alright? Ang sabi ng 15, I will go and return to my place till they acknowledge their offense and seek my face. In their affliction, they will seek me early. Yan ang sinasabi sa Matthew 23. That there will come a time, hahanapin nila yung Panginoon, who will search for God. Those who believe Him. Those Jewish believers who realize that He indeed is the Christ, the Son of God. So here it is, my friend. Sa warning binigay as prophesied ni Hosea, the warning, the damnation, the judgment, ay binigay niya ng lahat, and it was, in our time, nakita natin fulfillment po niyan. And then there was the promise of what? The resurrection and the declaration of their kind of death. Anong klaseng kamatayan ang tinutukoy? It's already 9:35 po. We will continue this. Magkaroon tayo ng part 2 ng lesson na ito. Until maabutan po natin, mga friends, yung 1 Corinthians 15. And then you will realize, now, when Hosea prophesied Hosea 11:1, he was not referring to a physical, bodily nation ng Old Covenant Israel. He was referring to the coming Israel of God
in the person of the Lord Jesus Christ that represents the believers. First, the Jewish remnant, and then later joined by the Gentile people that comprise the body of Christ, the Israel of God, the new creature of the new man during the time of the Christ and the apostles until 70 AD, the coming down that subdue all authorities and powers. And we are so blessed today, my friends. We are being added to that body as a believer, as a partaker and fellow heirs of that promise na ibinigay sa kanila. So I hope you're getting some insight po how to read and study the Bible and how to get the scriptural interpretation by comparing scripture to scriptures. And I tell you, my friends, if you will continue in doing so, wow, it's a liberation po. It will liberate you from wrong belief, wrong teaching, and it will help you po escape po yung things na pinapaniwalaan mo na hindi naman pala sinabi ng Diyos para sa iyo. So again, thank you so much mga friends. And I hope blessing po sa ating lahat ang mga napag-aaral natin so that masettle po yung ating pananampalataya. Thank you so much again. Let's pray. Lord, again, thank you so much sa biyaya, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. We ask these things po in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So thank you so much po. Have a blessed Sunday.